Isa pong nakakagulat na balita ang yumanig sa buong crypto market. Ilang minuto bago i-announce ng US ang bagong tariff, meron pong isang malaking short position kay Bitcoin na agad binuksan at pagkatapos ay sinara para sa napakalaking gain or kita na umaabot po ng $88 million. Dahil dito, nagkaroon ng malaking ingay at hinala sa kung may nangyaring insider trading o manipulation sa market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago pa tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang ganito pong uri ng trade ay maaaring magdulot ng panic sa market at magpababa sa kumpiyansa ng mga traders. Lalo na kung mapatunayan na may mga privileged insiders na kumikita habang ang iba ay nalulugi. Yan, ang unang tanong natin dito ay bakit nga ba nagdulot ito ng malaking kontrobersiya? Ayan. At ang sabi po rito ay basahin po natin yan. Highlight po muna natin. At ayan, sabi rito ay the timing and lack of transparency have sparked controversy, prompting legal experts and market observers to call for a thorough investigation. One such voice, prominent pro-XRP attorney John E. Deaton, has publicly urged an investigation into what may be more than just a volatile market outcome. Yan, paliwanag po natin yan kung ano po ang ibig sabihin yan. Ang kakaibang timing daw at kakulangan ng transparency sa transaction ang siyang nagpasiklab ng mga tanong. Dahil dito, marami pong eksperto sa batas at mga analyst ang nanawagan ng masusing investigasyon. Isa po sa mga pinakamalakas na boses ay si Ginoong John E. Deaton na isang kilalang pro-XRP lawyer. Naniniwala siya na ito ay hindi po basta resulta ng normal na market volatility, kundi posibleng may malalim na dahilan sa likod nito. Kaya sa market impact, kung mapatunayan po ang anomalya, maaaring magbago ang pananaw ng regulators sa crypto market, lalo na sa mga malalaking futures at derivatives exchanges. Ano naman po ang eksaktong paratang tungkol sa short position? Ayan. At ang sabi naman po rito ay ito. Ayan, highlight po natin. The story first surfaced thanks to a post by crypto analyst Vivek Sen, who claimed that an account opened earlier that day locked in a colossal short position roughly 30 minutes before the Trump administration announced new tariff. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Lumabas po ang kwento matapos pong mag-post si crypto analyst Vivek Sen. Ayon sa kanya, may isang account na binuksan sa parehong araw po na iyon at agad naglagay ng isang malaking short kay Bitcoin. Mga 30 minutes bago po ipahayag ng Trump administration ang bagong tariff. Kasama sa kanyang post ang screenshots ng umano'y trade at kung paano ito kumita sa tamang oras. Sa market impact, ang ganito pong uri ng impormasyon ay nagdudulot ng speculation sa market. Kung totoo, makikita po ng mga traders na may ilang mga players na may access sa confidential data bago pa man ito maging public news. Ano naman po ang nangyari sa market pagkatapos ng announcement? Yan, at ang sabi po rito ay ito. Ayan, highlight lamang po natin. At ayan.
At the moment of the tariff revelation, the crypto market convulsed. Bitcoin plunged, triggering massive liquidations of leveraged positions. Industry trackers estimate that over $19 billion worth of crypto positions were forcibly closed in a single day, including multi-billion-dollar waves within single hours. Yan, paliwanag po natin yan. Paglabas daw po ng announcement ng tariff, biglang bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Maraming leverage traders ang na-liquidate at ayon sa mga market trackers, umabot sa $19 billion ang total na halaga ng mga positions na sapilitang isinara sa loob lang ng isang araw. Yan, laki po niyan. Umabot sa $19 billion ang natalo. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot po ng matinding takot at kaguluhan sa crypto community. Kaya sa market impact, ang ganito pong flash crash ay nagbubukas ng tanong kung sapat ba ang risk control ng mga exchanges at kung ligtas pa bang mag-trade gamit ang high leverage. Ngayon ay bakit naman po nakakaduda ang timing ng trade? Ayan, at ang sabi naman po rito ay ito. Ayan. Highlight lamang po natin saglit. Ayan, the conditions were ripe for a perfectly timed short. Heavy cascading sells, thin liquidity at the margin, and panic trading. In that environment, the alleged $88 million shortcut would not be impossible, but it raises red flags. Ayan. Paliwanag po natin. Ayon daw po sa mga eksperto, halos perpektong timing ang short trade na iyon. Sa oras ng market panic, manipis ang liquidity at madali ang pagbaba ng presyo. Sa ganito pong sitwasyon ay posible po talagang kumita ng malaki. Pero ang timing at laki ng profit ay labis na kahina-hinala. Sa market impact, kung may nakaka-access ng ganitong impormasyon bago po ang public announcement, masisira ang tiwala sa crypto market at lalakas ang panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon. Paano naman po nag-react si Ginoong John Deaton? Ayan, at ito naman po yung sabi rito. At ayan, John E. Deaton, a lawyer known for his advocacy on behalf of XRP holders, reposted the claim and added, "If true, this needs to be investigated." In saying so, Deaton elevated what could have remained an internet rumor into a matter of public interest, pushing market participants, exchanges, and regulators to take notice. Paliwanag po natin yan. Agad po na tumugon si Ginoong John E. Deaton sa post at kanyang sinabi, "If true, this needs to be investigated." Yan, check po natin yung kanyang actual na post dito. Ayan. "If true, this needs to be investigated." Ang simpleng pahayag na ito ay nagpalakas ng panawagan sa buong crypto community na tukuyin kung mayroong insider trading o market manipulation na naganap. Kilala po si Ginoong Deaton bilang boses ng fairness at transparency, kaya nang marinig ng publiko ang kanyang komento, mas lalo po itong umingay. Sa market impact, dahil kilala po si Ginoong Deaton sa crypto law, ang kanyang pahayag ay may bigat at maaari pong mag-udyok ng tunay na aksyon mula sa mga regulators at mga exchanges. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang partisipasyon ni Ginoong Deaton? Ayan, at narito naman po ang sabi rito. Ayan, highlight lamang natin. Ayan, Deaton's involvement is significant not only because
of his legal standing, but because he often frames crypto controversies in terms of fairness, transparency, and accountability. Paliwanag po natin yan. Ang presensya daw po ni Ginong Diton sa isyong ito ay napakalaga dahil hindi lamang siya ordinaryong abogado. Matagal na po siyang tagapagtanggol ng mga XRP holders at naninindigan po siya sa patas na regulasyon. Para sa kanya, ang crypto market ay dapat patas sa lahat ng mga traders at kapag may ganitong uri ng kahina-hinalang trade, kailangang masusing imbestigahan ito para mapanatili ang tiwala ng publiko. Sa Market Impact, ang kanyang panawagan ay nagpapahiwatig na ang crypto ay papunta po sa yugto ng mas mahigpit na pananagutan at transparency na maaring magpabago sa pananaw ng mga institutional investors. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ngayon ng mga investigatory teams? Ayan, at narito naman po ang sabi rito tungkol dyan. Ayan, independent crypto investigatory groups and trading analytics teams have begun to examine on-chain data, order book snapshots, and clearing records for telltale signs of manipulation. Paliwanag po natin yan. Ayan. Sa kasalukuyan, nagsimula ng kumilos ang mga independent crypto investigatory groups at saka trading analytics team. Sinusuri po nila ang on-chain data, order book records at saka clearing logs para makahanap po ng ebidensya ng posibleng manipulation. May mga nagsasabing ang bilis ng activation ng trading account at ang laki ng derivative position ay hindi pangkaraniwan. Kaya sa Market Impact, kapag napatunayan po ng mga analyst na may kakaibang galaw sa data, maaaring maapektuhan hindi lamang po si Bitcoin, kundi pati mga altcoins tulad ni XRP na kadalasang sumusunod sa market sentiment. Ngayon ay totoo nga bang may manipulation? Yan, at ito naman ang sabi rito tungkol dyan. Ayan, others are more cautious, pointing out that much of the evidence is circumstantial and that only exchange and platform records can verify counterparty identities and trade timing. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Meron daw pong ilan na nagsasabing hindi dapat agad husgahan ang insidente. Ayon sa kanila, ang mga ebidensya ay pawang circumstantial pa lamang. Tanging ang mga opisyal na record ng mga exchanges ang makapagpapatunay kung sino po talaga ang gumawa ng trade at kung kailan po ito nangyari. Kaya habang wala pang formal na investigasyon, nananatiling aligasyon lamang ito. Kaya sa Market Impact, ang ganitong sitwasyon ay nag-iiwan ng takot at pag-aalinlangan sa mga traders na maaaring magresulta sa mabagal na recovery ng market confidence. Ano naman po ang maaaring mangyari kung totoo ang aligasyon? Ayan. At ang sabi naman po rito ay ito. Ayan, highlight lamang po natin. If a credible investigation is launched, it could become a landmark case in crypto regulation and enforcement. Ano po bang ibig sabihin yan? Kapag tuluyang nagsimula ang formal na investigasyon at mapatunayan ang aligasyon, posibleng maging isa ito sa pinakamahalagang kaso sa kasaysayan ng crypto regulation. Maaring ipatawag ang mga exchange records, timestamps, at saka KYC logs para matukoy kung sino ang nasa likod ng $88 million short. Maaari rin itong magbukas ng pinto sa mas malinaw na regulasyon ng derivatives market.
Kaya sa market impact, kung magiging landmark case ito, maaaring tumaas ang tiwala ng publiko sa crypto industry sa katagalan dahil magkakaroon po ng malinaw na batas laban sa manipulasyon. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay para po sa atin bilang mga traders at investors ay may karapatan po sa patas at malinaw na market. Ang kaso ng umano'y $88 million na short trade ay isang paalala na kahit gaano po kalaki ang crypto market, may mga pangyayaring kailangang tutukan. Kaya sa panawagan po ni Ginoong John Deaton, nakikita natin na unti-unti nang lumalakas ang boses ng transparency sa industriya. Dapat po nating suportahan ang ganitong mga hakbang upang mapanatiling ligtas at patas ang crypto trading para sa lahat. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panunood.